At ikaw, wag na wag mo na ulit iisipin na mas gugustuhin ko sa piling na ibang babae. Kasi sa'yo lang ako. Dear Amihan Stories presents Ang Lumpo Kong Housemate, written by Suzy Kim. Oh, hindi! Bulalas si Kara na makita magamit niya sa labas ng family house nila sa Baguio kung saan siya nakatira mula pa nang isilang siya. Agad niyang kinalampag ang nakasarang pinto. 1 linggo siya nawala para sa book signing niya sa Cebu. Kinailangan niyang pumunta sa event na yon upang personal na makilala ang mga taong sumusuporta sa kanya bilang manunulat. Masaya siyang umuwi, pero agad na nawala ang saya niya dahil mukhang hindi na sa kanya ang bahay na yon. Matagal na kasing gustong ibenta ng ate niya ang bahay. Pilit siyang tumututol at sa tingin niya, nakakita ng perpektong pagkakataon ng kapatid niya nang mawala siya ng ilang araw sa bahay na yon. Tao po! Tao po! Kahit anong gawin niyang pagkalampag ay wala pa ring nagbubukas. Kaya naman nagsisigaw na siya. Lumabas ka dyan! Ako may-ari ng bahay na to! Bakit mo nilabas ang mga gamit ko ha? Lumabas ka dyan! Alam ni Kara na ang kanyang ate Carol ang dapat niyang inaaway ngayon dahil ito naman talagang may pakana kung bakit may ibang tao na nakatira sa bahay nila kung saan silang dalawang lumaki noon. Ngunit kanina pang iniignora ng ate niya ang mga tawag niya. Ano ba? Buksan mo to! Biglang bumukas ang pinto. Dahil sa biglaang pagbukas noon habang nakasandal siya, ay nabuwal siya at lumanding sa lalaking nakasakay sa wheelchair. Ito ang nagbukas ng pinto. Sino ka ba? Nakatas ang kilay na tanong ng lalaki na magtama ang mga mata nila. Mabilis siyang tumayo na maayos at sumagot. Ako may-ari ng bahay na to at hindi ako pumapayag na ibenta ang bahay. Si Carol Hilario ang kausap ko tungkol sa bahay na to. At nakapag full payment na ako. Siyang kausapin mo. Pilit siyang itinutulak na lalaki palabas pero nagmatigas siya. Ayaw akong sagutin ng ate ko. Hindi mo ko pwedeng paalisin dito dahil bahay ko to. Hindi mo na bahay to ngayon. This is mine now, kaya umalis ka na. Kung hindi, magpapatawag ako ng pulis. Hindi siya natatakot sa banta na lalaki. Imbis na sumunod sa sinasabi nito, ay humiga siya sa sahig, paharang sa nakabukas sa pinto. Hindi mo ako mapapaalis dito. Patayin mo muna ako bago ako umalis. Giit ni Kara. Napabuntong hininga ang lalaki. Ilang oras silang nagtagisan ng tigas ng ulo. Hindi talaga siya tumayo. Ginigdaw na siya sa lamig ng sahig at nanghangin na mula sa labas. Habang ang lalaki ay nagpatuloy lang sa ginagawa nito sa harap ng laptop sa sala. Masisirang heater dito sa ginagawa mo. Sigaw nito sa kanya. Wala akong pakialam. Kapag umalis ka na rito, kaya kong ipagawa ang heater ko. Ang kulit mo. Sinabi ko na nga sa'yo hindi ako alis dito dahil fully paid ng bahay. Ikaw ang dapat umalis dahil hindi na sa'yo to. Hindi nga ako pumayag sa deal yun ng ate ko. Meaning, hindi sa'yo to. Null and void ang pagbili mo sa bahay ko dahil walang full consent. Gets mo? May full consent o wala, nakuha na ng ate mo ang pera. Ano bang mali ko kung modus yung magkapatid to? Hanggang hindi mo na ibabalik sa akin ang pera ko, hindi ako alis dito. Mukhang pareho silang walang planong makinig sa isa't isa at lalong wala sa kanila ang may balak na magpatalo. Kaya nanatili siya nakahiga sa may pintuan hanggang sa kinabukasan dahil hindi rin umalis ang lalaki sa sala. Ubo na siya ng ubo. Napalingon na lang siya na makarinig ng mura mula sa kusina. Nag-alala siya dahil baka kung napano ng lalaking guwapo na naka-wheelchair, ngunit ang puntahan niya ito sa kusina, ay nakita niyang dial ng lalaki sa phone nito at napapamura dahil walang sumasagot. Huminga ng malalim ang lalaki bago siya hinarap. Hindi rin ako sinasagot ng kapatid mo. Transfer ko sa kanyang pera ng buo. May resibo ako. Sinabi niyang ipapanda na niya ang titulo pero walang update. Tapos dumating ka. Are you trying to scam me? Ano? Baka ang ate ko oo, ini-scam ka. Pero ako, wala ko intensyon na gawin yun sa'yo no. At para sabihin ko sa'yo, Mr. Homer. Para sabihin ko sa'yo, Homer, hindi ako manlolokong tao. Writer ako. Writer? Oo. Romance writer at may reputasyon akong iniingatan kaya hindi kita lolokohin ng ganyan. Well, we need to figure this out. Kung hindi ka pwedeng umalis dito dahil hindi ka pumayag na ibenta tong bahay niyo, mas lalong hindi ako pwedeng umalis dahil binigyan ko siya ng 10 milyon para sa bahay na to. Ano?
10 milyon? Nalula siya sa sinabing halaga na lalaki. Mabilis na nagbilang ang isip ni Kara. Kailangan niya magtrabaho ng 50 years nang hindi kumakain o gumagastos ng kahit piso para lang mabayaran na lalaki. Oo nga traitor siya pero hindi pa siya kumikita ng milyones para ma-afford na bayaran ng 10 milyong na dispalko ng ate niya. Sigurado siyang nadispalko na yun ng ate niya dahil ayon sa kanyang ex-brother-in-law. Nalulong na naman ang ate niya sa sugal kaya ang pamangkin niya ay nasa pangangalaga ngayon ng dati niyang brother-in-law at ang bago nitong kinakasama. At wala pa kamong titulo? Dagdag niyang tanong. Sinabi niyang aasikasuhin niya. Kaya nga pumayag siya lumapit na ako dito bilang assurance. Mas lalo siya nainis ngayon sa ate niya. Nung 1 taon pa nito hinihingi sa kanyang parte nito sa bahay. Pero ayon sa mga magulang niya, lalo na sa papa nila na namatay lang 2 years ago, naibigay na ng mga ito sa ate niya ang pamana na para dito. Kumbaga, buhay pa ang papa nila, napamanahan ng ate niya dahil nga sa kinailangan nito ng pera sa kasal, panganganak at negosyo. Samantalang siya, ang bahay na lang ang makukuha, ibinenta pa. Kung bakit naman kasi hindi naasikaso noon ng mga magulang niya ang pagpapatransfer ng titulo sa kanya nung buhay pa mga ito. Sige, hahanapin ko si ate. Ngayon habang nandito tayo sa bahay ko, kailangan nating paghatian ng lugar. What? Anong ibig mo sabihin? Pagod na siya magsalita. Mabilis malobat ang social battery niya na kahit pagpapaliwanag gamit ang salita ay hindi na niya magawa. Kaya naman pagkatapos niyang maibalik ang mga gamit niya sa loob ng bahay, ay sinumulan na niya ang paglalagay ng pulang tape na magsisilbing palatandaan kung hanggang saan lang pwede kumilos si Homer sa bahay niya. Ano yan? Tanong sa kanya na lalaki. Borderline. Okay. Ikaw sa left side, ako sa right. Bakit sa right ka? Nagtatakang tanong ni Homer. Dahil babae ako at palagi akong tama. May tama ka na. Doon ako sa master's bedroom. Ano? Hindi. Kwarto yun ng parents ko kaya hindi mo pwedeng gamitin yun. Saan mo ako patutulugin? Sa tabi mo? Naiiritan tanong na lalaki matapos niyang ibalik lahat ng gamit niya sa kanyang kwarto na dating pinaghahatian nilang magkapatid. Malaki naman ang kwarto ko kaya pwede natin paghatian. No, doon ako sa master's. Tapos. Pinagulong na ng lalaki ang wheelchair nito papunta sa kwarto ng mga magulang niya kaya mabilis siya itong hinarang. Hindi nga sabi eh. Nakipagpatintero si Kara kay Homer hanggang sa kabigin siya na lalaki. Dahil sa ginawa nito ay napaupo siya sa kandungan nito. Anong ginagawa mo? Hindi sumagot si Homer. Diretso lamang ito sa pagpapaandar sa wheelchair nito habang nasa kandungan siya nito at mahigpit itong nakahawak sa binti niya para hindi siya makababa. Huminto lamang ito sa kwarto niya saka siya ibinaba sa tapat ng pinto. Dito ka, doon ako. Huwag ka nang pumalag kung ayaw mo singiling kita ngayon. Baka nakakalimutan mo na pag-aari ko pa rin to dahil nabili ko tong bahay sa kapatid mo. Di mo ako pwedeng diktahan sa kung anong gusto kong gawin. Naiintindihan ni Kara na may punto ang lalaki. Kaya naman hinayaan na niyang gusto nito sa isang kondisyon. Kukunin ko muna mga pictures at ibang gamit ang mga magulang ko sa kwarto nila. Oras na maibalik na sa iyong pera mo. Ibabalik mo sa akin ang kwarto ng mga magulang ko na walang labis at walang kulang. Ibig mo sabihin, hindi ko pwedeng ipabago ang kwarto ng parents mo? Tumpak, makikigamit ka lang pansamantala. Wow, this is absurd. Bakit absurd? Hanggang wala kang titulo, akin pa rin ang bahay na to. Mukhang wala ng lakas na lalaki para makipagtalo sa kanya, kaya bumalik na ito sa kwarto ng mga magulang niya. Sumunod siya rito para kunin ang mga importanteng gamit ng parents niya at inilagay ang mga ito sa kanyang kwarto. Humanda talaga ang ate niya oras na makita niya ito. Ayaw niyang ibenta ang bahay dahil iyon na lang ang natira sa kanya, kaya sino ito para pati yun ay kunin sa kanya. Verbal man ang usapan nilang pamilya tungkol sa bahay na sa kanya ipinapamana, ay hindi pa rin ito dapat ibinenta yon kung talagang may konsensya itong kapatid. Nadamay tuloy ang kawawan lumpo na sa tingin naman niya ay mayaman. Hindi birong ibinigay nito sa ate niya kapalit ang bahay na yon. Hanggang hindi nila nahahagilap ang ate Carol niya ay kailangan nilang magtiis pareho ni Homer. Ano to?
Gulat na tanong ni Homer kinabukasan. Kasalukuyan nitong nasa kusina habang siya'y abala sa pagkain sa sala habang nagsusulat. Yan. Border ulit. Yung nasa kanan na bahagi sa'yo at yung kaliwa sa akin. Sira na yung ref nyo. Akin yung ref na yan. Bakit kailangan mo hatiin? Ikaw mo yung red tape mo. Madudumihan yan ng ref ko. Alam mo, Homer, since nakikihati ka sa bahay ko, kailangang i-share mo rin sa akin ang mga gamit na inilagay mo dito sa bahay ko. Gets mo? Whatever. Ay, naganda na ako ng breakfast dyan. Kumain ka na. Ipinagluto mo ko? Alam nga naman ako lang ang kakain. Huwag ka na mag-inarte dyan. Bukod sa pagiging writer, marunong din naman ako magluto, no? Talaga? Agad siya napasugod sa kusina sa isinagot ni Homer. Mukha kasi itong duda sa cooking skills niya. Bakit? Hindi ka convinced? Tingnan mo nga tong itlog. Ngayon lang ako nakakita ng hard fried egg. Tutong na to eh. Ang OA mo. I just like the eggs crispy. Akala niya ay sasagutin pa siya nito para inisin. Kaya nagulat siya nang kainin na lang nitong niluto niya at nagpasalamat. Thanks anyway. Yan! Sabi niya sabay talikod. Di mo ba ako sasabayan dito? Hindi ka ba makakakain na walang kasabay? Makakakain naman. Pero ayoko na makalat sa sala. Kaya dito ka na mag-almusal. Dahil co-owner niya ang lalaki sa bahay na yun, pansamantalay sumunod na lang siya sa pakiusap nitong doon na siya sa kusina mag-almusal. Doon siya nagkaroon ng pagkakataon na ma-interview ang lalaki. Kung okay lang sa'yo na ikwento, ano nangyari sa'yo? Mula ba pagkabata nasa wheelchair ka na? Naaksidente lang ako. Di naman ako baldado since birth. Good news yan. Ibig sabihin may chance ka pang gumaling. Hindi na umimik ang lalaki. Okay ka lang ba? Gusto mo ipagluto kita ng iba? No, I'm fine. Matipid itong sagot saka nagpatuloy sa pagkain. Sabi mo yan Teka nga pala, ano bang ginagawa mo sa buhay mo at nagkaroon ka ng ganong karaming pera? Masamang tao ka no? Ganyan ka ba talaga mag-isip sa kapwa mo? Palagi negatibo. Pasensya. Gano'n naman kasi ang kalakaran ng buhay. Hindi ka magiging ubod yaman kung aasa ka lang sa legal na paraan. Baka kaya hindi ka nagkakaroon ng malaking kita sa pagsusulat mo kasi hindi ka naman talaga magaling. Alam niyang ginagantihan lang siya nito dahil sa sinabi niya kaya hindi siya na-offend. Kung iinsultuhin mo ko, galingan mo naman. Hindi lang ikaw nagsabi na hindi ako magaling magsulat. At siguro nga tama ka. Kaya hindi pa ako yumayaman sa pagsusulat ko kasi hindi ako magaling. Ano naman? Yun ang pinagkaiba nating dalawa. Hindi ako gumagawa ng iligal. Magaling lang talaga ako sa ginagawa ko. Nang haba ang nguso ni Kara na sinabayan ng mga mata niyang biglang umirap. Yabang mo rin Seryoso na kasi. Baka naman pwede mo akong turuan. Gusto ko nang maibalik sa yung pera mo. Hindi mo mapag-aaralan overnight ang pagiging CEO Nanlaki ang mga mata niya sa kahinilang inuupuan para mas mapalapit sa lalaki. CEO ka? Nang ano? Kailangan ko ba talaga sabihin sa'yo? Aba oo. Gusto ko makasiguro na hindi ako madadamay sa raid dito sa bahay kapag natuntun ka ng mga otoridad. Napabuntong hininga si Homer bago sumagot. Fine. Founder and CEO ako ng Quantum Velocity. Mas lalong nalaglag ang panga niya. Isa yung telecommunications company sa bansa at nasa ilalim yon ng Dizon Group na siyang may-ari sa publishing company na naglalathala ng mga kwento niya. Agad na pinagsisihan ni Kara mga nasabi niya sa lalaki. Kung ito ang CEO ng Quantum Velocity, malamang ay kapatid ito ng big boss nila sa Purple Hearts Publishing House at anak ito na mag-asawang may-ari ng Dizon Group. Okay na bang rason yun para makayanan kong bilhin ng bahay na to? Pwede na. Back to work na ako. Kain ka lang dyan. Iniwan na niya doon si Homer. Makailang beses niyang sinubukan tawagan ng ate niya pagbalik niya sa kanyang kwarto. Mas lalo siya nape-pressure na maibalik sa lalaki ang pera nito dahil hindi pala ito basta-basta. At sa dami ng mga nasabi niya kay Homer, hindi malabong mangyari na maapektuhan ang trabaho niya bilang exclusive writer kapag nalaman nitong sa Purple Hearts Publishing siya nagpapasa ng mga sinusulat niya. Halos mabitawan ni Kara ang phone niya nang tumunog ang notification sa kanyang laptop. Nakatanggap siya ng email at galing yon sa ate niya. Naglalaman ang email ng isang video at nakita niya agad ang kapatid niya roon kaya mabilis niya yung pinilay.
Kara, wala na akong choice. Kailangan ko ng pera dahil madaming naghahabol sa akin. Hindi mo naman ako mapapahiram ng malaking pera kaya ang bahay na lang naging sagot sa mga problema ko. May mga nabayaran na ako pero may mga naniningil pa. Kaya sana ikaw na mag-asikaso ng transfer. Ibigay mo na kay Mr. Dizon ng bahay. Please, kaya mo namang umupo ng bahay. Kapag nakahanap na ako ng pera, ibibigay ko sa'yo yung share mo. Tigilan mo na rin muna sana ang paghanap sa akin. Ingatan mo sarili mo. At sana, mabisita mo si Lala sa bahay. Hindi na niya kinaya pantapusin ang video message ng kapatid niya. Gusto na lang niyang umiyak. Kahit kailan talaga ang ate niya ay makasarili, ni hindi na nito naisip ang magiging sitwasyon niya. Puro na lamang ito paghahanap sa solusyon sa sariling problema. Paano naman siya? Ibabato niya sana ang laptop niya pero natigilan na lang siya dahil mahalaga sa trabaho niya ang laptop na yon. Kaya naman ibinaba na lang niya ang laptop at nagsisigaw habang umiiyak. Hindi lang importante sa kanya ang bahay na yon dahil doon siya nakatira. Mahalaga sa kanya ang bahay dahil yun na lang ang natitirang alaala ng mga magulang niya sa kanya. Sobrang mahal niyang magulang at alam niyang dugo at pawis sa mga ito ang ipinuhunan sa pagbuo sa bahay na yon. Hindi na to tungkol sa pera. Pamilya na nila nakataya. Kung hahayaan niya makuha ni Homer ang bahay nila, para na rin niyang itinapon ang pagmamahal niya para sa pamilya nila kagaya ng ginawa ng ate Carol niya. Sa kaiiyak niya, hindi niya namalaya na pumasok na si Homer sa loob ng kanyang kwarto. Nilapitan siya nito saka siya hinila para yakapin. Literal na kinalong siya ni Homer at inalo para pagaanin ang dinadala niya sa dibdib. Sobra ng problemang iniwan sa kanya ng kapatid niya. Hindi niya alam kung kaya niya pang patawarin ang ginawa nito, lalo na sa bahay ng mga magulang nila. Sobrang vulnerable niya yata kaya pumayag siyang magpayakap sa lalaki na kung tutuusin ay estranghero sa kanya. Hindi na nagtanong pa si Homer. Mukhang kanina pa ito nakikinig mula sa labas ng kwarto niya. Hinayaan lang siya na lalaking umiyak at ilabasan lahat ng kanyang sama ng loob. Nang makontento ay niyaya siya ni Homer na makipag-inuman. Doon niya inalabas ang lahat. Palibhasa, lahat ng hingin niya sa mga magulang namin nakukuha niya agad. Hindi tuloy siya natutong paghirapan at pahalagahan kung anong meron siya. Mukha kang spoiled ang ate mo. Alam ko labas ako sa away yung dalawa pero dahil nadamay na ako, di naman siguro masamang kampihan kita. Clearly, what she did is very unfair to you. Narinig mo bang mga sinabi ni ate sa video message niya? Sorry kung nakaisyoso ako. Okay lang. Huwag ka mag-alala. Pinapahanap ko na siya. Hindi tayo hihinto hanggat hindi naayos ang gusto tato sa bahay niyo. Sa dami na napagkwentuhan nila habang umiinom, ay hindi niya namalaya na lango na siya sa alak. Sa sobrang lasing niya ay bigla na lang siyang kumandong sa lalaki at kumapit sa batok nito habang nakatitig sa mga mata nito. Ano bang ginagawa mo? Lasing ka na. Hindi pa ako lasing. Tanggi ni Kara kahit hindi na talaga niya alam ang ginagawa niya. Ihatid na kita sa kwarto mo. Umungot siya. Huwag mo na kasing kunin tong bahay. Huhulug-hulugan ko sa'yo. Kahit kasama pa, pati katawan ko. Sa kabilang banda ay nanlaki ang mga mata ni Homer. Biglang nag-init ang pisngin niya at buong katawan. Pagkatapos siyang iwan ni Cassie, ngayon lang siya ulit nakadama ng ganoon. Kaya naalarma siya at bahagyang itinulak ang babae. Ano ba, inaakit mo ba ako? Imbis na gumamit ng salita, kinabig lamang ni Kara ang batok niya. Pwede bang mag-down muna ako? Sasagot sana siya nang bigla na lang siyang halikan nito. Yung tipo ng halik na hindi na niya magawang putulin dahil sa nakakahay na pakiramdam na dulot sa kanya. Ang sabi ni Carol, old maid daw ang kapatid nito dahil ganoon ang mga pangalawang anak na babae sa pamilya ng mga ito. Nagiging matandang dalaga. Kaya pakiramdam niya ngayon, siya ng pinakamaswerteng lalaki sa mundo dahil hinahalikan siya ngayon ng isang babaeng mailap sa ibang lalaki. At habang hinahayaan niya sariling magpadala sa halik ni Kara, ay mas nalululong siya. Bagay na gustuhin man niyang pagsisihan ay hindi niya magawa dahil nagugustuhan niya ang lasa ng labi ng dalaga. Hanggang sa mauwi ng halik na yon sa isang gabi na hindi na niya malilimutan. Doon sa sala, naganap ang lahat.
Kahit hirap siyang tumayo at maglakad, hindi niya inalintan ang sitwasyon. Nagawa niyang saluhan si Kara sa sofa at doon, tinanggap niyang alok na down payment ng babae. Nagising na lang si Kara kinabukasan na makaramdam ng mainit na kamay na biglang yumakap sa kanya. Nalaki ang mga mata niya nang mahawakan ng maugat na braso ng isang lalaki. At dahil wala naman siyang ibang kasama sa bahay na yon kung hindi si Homer, naunawaan na niya ang ibig sabihin niyon. Hindi siya na naginip kagabi. Totoong may nangyayari sa kanila ni Homer. At dahil siya itong may gumaganang paa, alam niyang siya ang pasimuno. Hiyang-hiyang inalis niya ng marahan ng kamay na lalaki mula sa tiyan niya. Balak niyang magkulong sa sariling kwarto, pero hindi na niya ngayon magawa pagkatapos niyang marinig ang lalaki. Saan ka pupunta, pasaway? Nakagat ni Kara ang pang-ibabang labi bago isa-isang pinulot at sinuot ang mga damit niyang hinubad kagabi ni Homer mula sa katawan niya. Magsusulat ako. Iyon ang naisip niyang palusot. Huwag mong sabihin na inakit mo ko kagabi para lang may maisulat ka. Ano? Hindi naman kita inakit Nalasing lang ako. Ngumisi si Homer. Yan na bang pinakamagaling mong rason? Tinakpan na lang niya mukha saka umamin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, okay? Nung tinamaan ako ng alak, sinapian ako ng babaeng nagagwapuhan sa'yo. Parang gusto nang mawala ni Kara sa mundo na lumabas sa bibig niya ang mga salitang ginagamit niya lang sa mga nobela niya. Natawa si Homer. Ibig mo sabihin, kagabi, gwapong-gwapo ka sa akin. Sino bang hindi nagagwapuhan sa'yo? Tignan mo nga yung ngiti mo. Kahit nakakainis ka, gwapo ka pa rin. Tinignan siya nito na para siya nagbibiro. Para nung isang araw lang nakikipag-away ka sa akin tapos ngayon, gusto mo ko? Hindi kita gustong-gusto, okay? Feeling mo naman. Nugapuhan lang. Aksidente lang nangyari. Tinawanan na naman siya na lalaki na lalong nagpainis sa kanya. Kahit saan naman kasi tignan, lumalabas sa gustong-gusto niya nga ito. Gagawin mo ba yon sa tuwing malalasing ka at may gwapo sa harap mo? Siyempre hindi no. Spur of the moment yung kagabi. Vulnerable ako, galit sa mundo. Nandiyan ka, kinukonsola ako. Anya na parang mas kinukumbinsi ang sarili. Basta. Kalimutan mo na lang yun dahil yun ang una't huli. Okay, basta nakapag-down ka na. Sisingilin ko na lang ang balanse kapag nakita na natin ang ate mo. Nakahinga na maluwag si Kara nang tantanan na siya ni Homer. Nagbihisa rin ito at pinilit na makabalik sa ginagamit itong wheelchair. Matutulog na ako ulit. Pinuyat mo ako kagabi. Imbes na magpaapekto sa presensya ni Homer, ay bumalik na siya ng tuluyan sa sinusulat niyang nobela. Eksaktong naroon na siya sa parte kung saan kailangang may maganap sa pagitan ng mga bida niya. At habang hinahayaan niya ang kanyang kamay na tumipa sa keyboard ng kanyang laptop, ay hindi niya maiwasang balikan sa gunita ang mga naganap na nakaraang gabi. Iyon ang unang karanasan niya sa larangan ng love-making at ang nakasalo niya pa ay ang lalaking kaagaw niya sa bahay ngayon. Gusto na lang talaga niyang batukan ng sarili dahil nagpatalo siya sa espiritu ng alak. Ay, Kara, mag-focus ka. Kailangan mo ng pera. Kailangan mong maibalik ang perang ibinayad ni Homer para sa'yo na mapuntang bahay. Iyon ang sinasabi niya sa sarili at ang nagsisilbi niyang paalala sa tuwing lumilipad ang gunita niya sa mainit na gabing pinagsaluhan nila ni Homer. Dahil sobrang dinibdib niya ang pag-focus sa sinusulat, ay hindi na niya namalaya ng oras. Napaangat na lang ang tingin niya sa pinto nang may kumatok doon. Bakit? Sigaw niya. Hindi ka pa kumakain simula kagabi. Okay ka pa ba dyan? Oo, wag mo na akong intindihin. Sagot niya saka binalikan tingin sa ginagawa. Kumain ka kaya muna. Umorder ako ng pagkain. Nadistract siya sa sinabi ng binata mula sa labas. Kasunod niyon ay ang amoy ng pagkaing tiyak niyang nakahain na sa hapag. Lalong kumulo ang tiyan niya kaya napilitan siya lumabas. Utang din ba yung pagkain na yan? Hindi. Sige na, kumain ka na. Kagabi pang huling kain mo. Unless may tinatago kang pagkain sa kwarto mo. Wala na nga pambili dahil kailangan ko magbayad sa'yo. Baka masiraan ka niya ng bait. Huwag ka magpapalipas ng gutom. Oh, yan. Ipinagsandok pa siya nito ng pagkain. Salamat. Welcome.
Sabay silang kumain ng tahimik hanggang sa magsalita ito. Curious lang ako. Paano mo ako mababayaran gamit niyang mga sinusulat mo? Famous writer ka na ba? Hindi, pero sapat lang ang kinikita ko para mahulugan ko ng paunti-unti ang pera mo. Gaano naman kaya katagal akong maghihintay na mabayaran mo? Hindi ko pa masabi, basta maghintay ka. Hindi naman pwede yun. Binayaran ko ng bahay na to at hindi biro ang halaga yun. You should settle everything with your sister at i-transfer na sa akin ang titulo kung hindi niya talaga ako kayang bayaran. Ayoko, hindi ako alis dito. Napabuntong hininga na lang si Homer saka nagpaliwanag. Dream house to ng babaeng pakakasalan ko. Yun siguro ang dahilan kung bakit hindi na ako nag-isip at binili to kahit malabo ang mga papel. Ang paliwanag din kasi ng ate mo, may consent ka sa pagbebenta nito. May dokumento siyang pinakita sa akin. Napahinto si Kara sa pagkain. Para kasing may napunit sa loob ng puso niya. Una sa lahat, wala akong pinirmahan dokumento na nagsasabing pumapayag akong ibenta ang bahay na to. Pangalawa, may girlfriend ka? Diyos ko, bakit niya ba itinanong yon? Hiwalay kami ngayon. Pero kapag nakalakad na ako ulit at naipayos ko na tong bahay, siguradong babalikan niya ako. Ito talagang bahay namin ng dream house niya. Bakit to? Hindi ko rin alam. Pero ang sabi niya malapit dito ang bahay nila noon kaya palagi niya itong nakikita. Kung ganoon, kababata kong girlfriend mo? Siguro. Ano bang pangalan niya? Bakit ba gusto mong malaman? Mali mo, kilala ko siya. At baka naman mapakiusapan ko siyang ibang dream house na lang ang piliin niya. Hindi ka talaga mapapakiusapan, oh. Nope, bahay namin to. Ang mama at papa ko nagpakahirap na buuin tong bahay na to kaya hindi ko ibibigay to kahit kanino. Fine. Kung gusto mo makaipon, tulungan mo akong makapaglakad ulit. Ha? Writer nga ako hindi naman ako nurse. Ang yaman-yaman mo sa akin ka nagpapatulong na makalakad. Kaya mo namang magbayad ng therapist. Ilang buwan na ako nagte-therapy pagkatapos ng surgery pero wala nangyari. Ganito pa rin ang lagi ng pa ako kaya naiinis na ako at tinigil na lahat. Kung tutulungan mo ako makatayo, baka mabawasan ng utang niyo sa akin magkapatid. Naging interesado si Kara. Talaga? Magkano bang ibabawas mo? Kalahati. 5 million na lang ang babawiin mo tapos sa akin na ulit ang bahay? Wala siyang ideya kung paano mapalakad ng lumpo pero kung ganong kalaking discount ang makukuha ay papatusin niya yon. Sige! Mula ng araw na yon, araw-araw niyang sinasamahan si Homer na lumabas. Minamasahe niya rin ang mga paa nito at minomonitor niyang maigi ang pag-inom nito ng gamot. Kahit hindi siya nurse ay may experience naman siya sa pag-aalaga ng pasyente nang mabalda din noon ang papa niya. Siya lang ang nag-alaga sa parents nila nung magkasakit ang mga ito kaya sanay siya. Ang yaman-yaman mo. Kung tutuusin, kaya mo magbayad ng 10 nurse at 10 doktor para lang mapagaling ka. Pero heto ka, bumili ng bahay para sa ex mong gusto mong balikan imbes na maghanap ka ng magaling na therapist. Litanyan niya habang minamasahe ang mga paa ni Homer. Walang tiyaga ang mga naging nurse ko. Naging bugnutin ako nung malumpo ako. Di mo alam kung gaano ka-stressful sa akin tong pagkaparilisan ng mga pa ko. Bakit ka pa kasi nagkaganyan? Naaksidente ako sa motor nung araw na ikakasal dapat kami ni Cassie. Yun ang pangalan ng jowa mo? Ex. Pagtatama ni Homer. Aminado ako na pagkatapos ko maaksidente, nawala na rin ako ng kumpiyansa sa sarili. Wala na rin kasing tiwala sa akin si Cassie. I failed her. Nasaktan ko siya dahil sa kapabayaan ko. Sabihin na nating hindi ka masyado nag-ingat nung naaksidente ka. Pero hindi mo naman ginustong mangyari yan sa'yo. Bakit kailangan kanyang iwan lalo pangat kailangan mo ng taong masasandalan? Hindi mo siya maiintindihan dahil hindi ka si Cassie. Alam mo Homer, hindi ko kailangan maging siya para maunawaan kung hindi ka mahal na babaeng yun. I don't care. Mahal ko siya. Parang punyal sa dibdib niya ang mga salitang yun. Kahit ayaw niyang aminin, alam niyang iba na ang nararamdaman niya para sa lalaki. Batid niyang hindi bunga yun ng awa, kundi ng paghanga dahil kahit iniwan ito ng dating nobya, ay inuuna pa rin ito ang damdamin ng babae na yun. Sana all mahal. I mean, kahit iniwan ka niya, mahal mo pa rin siya? Oo, kasi alam niya kung anong halaga niya. At sangayon ako sa desisyon niyang iwan ako pansamantala dahil mahihirapan lang siyang alagaan ako. Madami pa siyang pwedeng gawin kaysa ang mapako sa piling ko. Ngayon,
Kailangan ko magsika para maging karapat-dapat ulit sa kanya. Nauunawaan na ngayon ni Kara ang ibig sabihin ni Homer at mas lalo siya nahuhulog sa lalaki dahil doon. Hindi niya tuloy ngayon kung sino sa kanila ang mas tanga. Ito ba na iniwan at lahat ay umaasa pa rin? O siya na alam ng maiba itong mahal pero patuloy pa rin sa paghanga? Naiintindihan niya ito. Hindi ito makasarili. Ayaw lang nitong mahirapan ng kasi na yon. Mas lalo tuloy niyang nahiling na sana ay may magmahal din sa kanya ng ganoon. Ano, tutulungan mo pa rin ako? Oo naman, Hindi ka nagsiselos? nakangiting tanong nito. Hindi ah. Nag-iwas siya ng tingin. Mas lalo sila naging malapit ni Homer lalo na nang maging komportable na itong ikuwento sa kanya si Cassie. Masasabi niyang totoong mahal ni Homer ang babaeng yun. At kaunti na lang, maiinggit na siya dahil base sa mga kwento ng lalaki, ay ganda lang talaga ang puhunan ni Cassie. May unconditional love pala talaga no? Komento niya pagkatapos ikwento sa kanya ni Homer kung paano nito nakilala nung college si Cassie. Bakit? Hindi ka pa ba nakakaranas ng unconditional love? Hindi pa. Bukod kasi sa wala pa naman ako nagiging karelasyon, hindi rin naman ako paborito ng parents ko. Mahal ko mga magulang ko. Don't get me wrong at naiintindihan ko kung bakit mas mahal nila ang ate ko. May depression kasi siya. Sa amin dalawa, mas malakas ang loob ko. Kahit hindi mag-effort si ate, mahal siya ng mga magulang namin. Pero ako, kailangan ko magdoble kayod para mapansin nila. Lahat na meron sila, willing silang ibigay kay ate. At kung ano matira, sa akin. Kaya hindi ko alam yung unconditional love na yan. Para sa akin, kailangan ko magdoble kahit para mahalin. Pinilit niyang umiti para pigilan ng mga luha. Hindi kaya yan din ang rason kung bakit hindi ka pumapasok sa relasyon? Itinuro niya ang lalaki. Tumpak? Sa sobrang pagod na ako sa pagkuha ng pagmamahal ng parents ko eh. Tinamad na ako hanapin yung pagmamahal na yan. Sana lang, huwag mong tuluyang isarang puso mo. Mabait ka, Kara. Marunong ka ring magmahal ng walang kapalit. Sana makilala mo ng taong kaya ka rin bigyan ng pagmamahal, katulad ng pagmamahal na ibinibigay mo sa iba. Gusto niyang hilingin na sana ay si Homer na lang yun. Yung taong mamahalin siya. Pero alam niyang mahirap kalabanin si Cassie sa puso ng binata. Sa mga kwento pa lang nito, batid niyang hindi pa man niya nakikilala ang babaeng yun, ay talo na siya. Oo nga't sinabi niyang tinamad na siya maghanap ng pag-ibig. Pero parang sinusubog siya ng tadhana dahil kung kailang umiiwas siya sa pag-ibig na yan, ay tila lalo siyang sinusubok. Sa araw-araw kasi na magkasama sila ni Homer, ay mas lalo niyang nakikilala ang tunay na pagkatao nito. Gentleman naman pala ang lalaki at tunay na matalino. Bukod sa pag-ehersisyo, naging pampalipasan nila ng oras ang paglalaro ng board games at ang pagtambay sa pool area. Napilitan siyang buksan ang heating system ng pool. Matagal na kasi niyang napabayaan yon. Malaki ang pool sa likod bahay nila dahil swimmer ang ate Carol niya. Samantalang siya, doon lang sa malapit sa hagdan, pwedeng maglaro ng mga bata pa sila. Hindi kasi siya marunong lumangoy. Totoong hindi ka swimmer? Oo nga, ang ate ko lang ang swimmer sa aming dalawa. Kaya heated ang pool dahil walang pinipiling buwan ng ate ko. Kasi hodang malamig ang klima dito sa Baguio, magsuswimming siya. Hindi ka sinubukan turuan ng ate mo? Hindi, ayaw niya raw kasi magturo sa mahinang utak. Mahina agad ang utak. Sayang na nga't walang pakiramdam ngayon ng mga pa ako. Tuturuan sana kita. Ayaan mo na, okay lang naman ako dito sa mababaw na parte ng pool. Doon lang silang dalawa ngayon sa gilid ng pool. Pagkatapos ng mahaba nilang kwentuhan, kinuha na niya ng tuwalya ang lalaki saka ito tinulungang makabalik sa wheelchair. Paunti-unti, nakakakilos na si Homer mag-isa hanggang sa makayanan na nitong tumayo at kahit papano ay maglakad gamit ang saklay. Malaking tulong ang water exercise sa ginagawa nila. Hindi ko alam kung himala ba to o sadyang magaling ka lang mag-alaga. Pero sobrang masaya ako sa improvements ko. Ani Homer habang inaalalayan niya ito papunta sa tabi ng pool. Hanggang ngayon ay wala pa rin silang balita sa atin niya. Ang kagandahan lang ngayon, mas mataas na ang tsansa niyang mabawi ang bahay dahil hindi na sila nag-iiringan ni Homer. Nagagawa na nga na lalaki na magbahagi sa kanya ng mga update sa relasyon nito kay Cassie. We're running out of time, Kara. May mga maliligaw na rin si Cassie. Isang araw ay sabi ng lalaki.
Napabuntong hininga siya. Alangan namang madaliin natin ang recovery mo. Malaki ng improvement ng paa mo, oo. Pero hindi tayo pwedeng mag-skip ng proseso. Dahan-dahan. Dead ma kung may manliligaw siya. Kung mahal ka nun, hindi siya magpapaligaw sa iba. Nakita niyang dumilim ang aura ng binata dahil sa sinabi niya kaya tinabihan niya ito para aluin. Ngayon lang talaga ako nakakilala ng lalaking katulad mo. Yung iba kasi ang bilis lang mag-move on. Kapag wala na sila nahihita sa babae, sa ibang pugad naman sila dadapo. Napasimangot siya ng pagtawanan ni Homer ang sinabi niya. Ano nakakatawa, Mr. Dizon? Yung mga salita mo kasi, parang nagsusulat lang. Pasensya. Pero gets mo ko, bilib ako sa'yo dahil loyal ka. Pero natatangahan na ako sa'yo. Hindi pwedeng ikaw lang ang magsasalba sa relasyon niyo. Dapat siya rin, willing kang piliin. Nakakalakad ka man o hindi. Bakit? Kung ikaw ba nasa sitwasyon ni Cassie, magtitiis kang alagaan ako? Kahit sungitan kita araw-araw, kahit pahirapan kita? Oo naman oh. Naging mabilis ang sagot ni Kara. Kahit na malumpo rin ako, kakaalaga sa'yo, hindi kita iiwan. Bali wala yung pagod eh. At saka ano kung magsungit ka? Ang importante, kasama kita. Pinakalma niya ang sarili. Tila nadala na siya ng emosyon dahil sa inis kay Cassie. Talaga? Seryosong tanong ni Homer. Yun ay kung mahal talaga kita. Siyempre, ang pagmamahal, desisyon yan. Saka hindi naman araw-araw na perpektong relasyon. May araw na hindi okay at puno ng away. May araw na parang gusto niyo na lang talagang sumuko pero ang importante, pipiliin niyo pa rin yung isa't isa. Nagulat na lang siya na marahang pisilin ni Homer ang pisngi niya. Hindi ka naman galit niyan. Hindi. Gusto ko lang kasing iparealize sa'yo na maganda naman yung pagiging loyal mo. Pero sana naman pumili ka ng taong magiging loyal din sa'yo kasi kapag ikaw lang nang ikaw ang magbibigay, ang uunawa at sasalo ng lahat ng problema, ay maniwala ka sa akin, mauubos ka. Dapat sa relasyon, parehong may effort ang dalawang tao. Point taken, Miss Ryder. Pinabibilib mo ako kasi kahit wala kang experience sa relasyon, alam mo sinasabi mo. Talagang alam ko sinasabi ko, kaya makinig ka sa akin. Yes, ma'am. Mula noon ay napansin niyang pagbabago kay Homer. Kung noon, sasamang timpla ng mood ito kapag may nakikita sa social media. Ngayon, parang wala na lang dito ang anumang balitang masasagap tungkol kay Cassie. At mukhang yun pa naging dahilan para mas mapabilis ang recovery ng binata. Kung noon, 2 saklay pang kailangan nito. Ngayon, 1 na lang. Naisasama na rin niya si Homer sa palengke katulad sa araw na yon. Nagbibiruan pa silang dalawa habang namimili. Hanggang sa pag-uwi ay panay ang kwentuhan nila sa sasakyan. At nahinto lang sila sa pagkukwentuhan nang makakita ng estrangherong sumisipa sa gate nila. Hoy! Sino ka? Bakit sinisipa mong gate namin ha? Matapang na sigaw niya sa lalaki na makababa mula sa sasakyan. Hindi ito nag-iisa. May mga kasama pang alipores. Ilabas mo na si Carol para hindi magkagulo rito. Pare, wala ang Carol na hinahanap po rito. Imbes na makipag-usap na mahinahon ng estranghero, ay bigla na lang siyang tinutukan nito ng patalim. Buksan mo yung pinto. Halugugin ko ang bahay niyo at maniningil ako. Ayaw ni Kara na masaktan sila ni Homer, lalo pa nga't nakasaklay pa rin na lalaki, kaya sumunod siya sa sinabi ng lalaki. Pagpasok pa lang, dumiretso na ito sa mga kwarto at nagsisigawa. Carol! Ibalik mong pera ko! Papatayin ko tong kapatid mo! Wala nga sa ate rito, ang kulit mo! Manahimik ka! Dinuro siya ng patalim na lalaki, pero agad na humarang si Homer. Magkano bang utang sa'yo ni Carol ha? Umalis ka lang. 100,000. Ano? Bakit naman magkakaroon ng ganyang kalaking utang sa iyong ate ko ha? Hindi nga kita kilala. Baka mamaya ginagansyo mo lang kami. Hoy babae, mas manlulokong kapatid mo. Bigyan mo muna ako ng pruweba na talagang may utang sa iyong ate ko. Aniya sa kabinalingan si Homer. Hindi ka pwedeng basta magbayad dito, Homer. Bigla na lang tayong pinilit na papasukin siya dito. Hindi na natapos ang sinasabi ni Kara nang bigla na lang siyang bitbitin ng malaking lalaki. Sinubukan siyang agawin ni Homer mula rito, pero mas malakas at mas malaki ang mamang yun kaysa kay Homer. Kaya nagawa nitong itapon siya sa pool. Nagkakawag siya roon habang pinipilit ang sariling tipirin ang hininga. Hindi na niya narinig pang ibang sinasabi na lalaki nagtapon sa kanya sa pool. Akala niya ay katapusan na niya yon dahil unti-unti na siyang tinatakasan ng ulirat.
hanggang sa iligtas siya ni Homer. Kung paano ito nakatalon sa pool ng ganong kabilis ay hindi na niya alam. Muling nagkamali si Kara matapos siyang i-CPR ni Homer. Laking pasalamat niya at nagising din siya dahil nakita niya kung paano sugurin ni Homer ng suntok ang lalaking naghulog sa kanya sa pool. Nakakaladkad na ulit si Homer. Iika-ika ito pero nakalapit at naundayan pa rin ng suntok ang lalaking naghagi sa kanya sa pool. Napuruhan yata ito kaya tulog pa rin ito nang dumating ang mga pulis. Everything's okay now. Dinampot na sila ng mga pulis. Pag-aalo ni Homer sa kanya nang makita nitong nanginginig pa rin ang mga kamay niya sa takot. Ilang tao kaya niloko ni ate? Baka mamaya sunugin na lang nila tong bahay. Huwag mong isipin yan. Hindi ko hayaang mangyari yun, okay? Napayakap na lang siya sa leeg na lalaki. Doon siya humugot ng tiwala. Mas lalo pa niyang naramdamang ligtas siya sa piling ni Homer dahil nakakalakad na ito ulit. Ngunit kahit pwede na itong umalis at bumalik kay Cassie, ay nanatili ito sa tabi niya. Nakakalakad ka na. Bawas ng utang namin ng ate sa iyo ha. Nag-init ang pisngi ni Kara dahil sa ngiting sumilay sa mga labi ng binatang gusto niyang mahalin. Ang dami mo na ang problema. Yan pa talaga naisip mo. Syempre, utang namin yun sa iyo eh. Kasama yan sa mga pinoproblema ko. Kaya nga wag mo nang problemahin. You have given me more than enough, Kara. Kaya wag mo nang isipin ang balanse. Anong ibig mo sabihin? Narinig mo ako. Wag mo nang isipin ang balanse. Hindi na ako makikipagagawan sa bahay mo. But of course, sisingilin ko pa rin ang ate mo sa ginawa niyang panloloko sa ating dalawa. Kahit ako, gusto ko siyang maparusahan. While I am working on it, sa tingin mo, makakaya mo, dumito muna? Sisiguruhin ko ang seguridad mo. Kausap ko ng assistant ko at may nakuha na siyang bodyguard na magbabantay sa'yo rito para hindi ka mapahamak kung sakaling may dumating na namang maniningil sa ate mo. Babalikan mo na rin ba si Cassie? Kailangan ko lang siya makausap. Hinaplos pa ni Homer ang pisngi niya. I'll be back, I promise. Ngayon lang may nangako sa kanya ng ganoong kasinsero kaya agad siyang naniwala. Hinayaan niyang umalis si Homer. Sa kabilang banda, ang baon lang ni Homer ay ang tiwala ni Kara sa salita niya. Nung una, parati niyang ine-ensayo sa isip kung paano ang sasabihin niya kay Cassie. Siguradong sigurado siya noon na ang babae na ang gusto niyang makasama habang buhay. Pero nang makilala niya si Kara, hindi niya alam kung si Cassie pa ba rin ba ang laman ng puso niya. Oh my gosh, Homer! Babe! Gulat na gulat si Cassie nang puntahan niya sa klinik nito sa Eastwood. Isang cosmetic surgeon si Cassie. Pagkatapos niyang pumasok sa opisina niya para asikasuhin ang mga trabaho niyang nabinbin, ay pinuntahan na niya ang dating kasintahan. Mahigpit siya niyakap ni Cassie ngunit wala siyang maramdamang init mula sa yakap na yon. I heard you already bought my dream house. Akala ko magpapakaburo ka lang doon habang buhay. This is a surprise. Paano ka nakalakad ulit? I met someone. Biglang nagbago ang masayang aura ng babae. Sino? Yung may-ari ng bahay. Si Kara? Kilala mo siya? Nagtatakang tanong ni Homer sa dating kasintahan. Sino bang hindi nakakakilala kay Kara Hilario? Sikat siyang feature writer sa school namin sa Baguio. Maraming teacher ang favorite siya dahil anak siya ng dating school director na si Mr. Galvino Hilario. Isa pa, classmate ko siya dati. Bakit hindi kanya kilala? Ganun talaga magkapatid na yan. Mga famous kasi sila kaya hindi lahat ng tao sa school kilala nila. Sa sobrang tagal na niyang kilala si Cassie, agad niya nahulaan na may hindi sinasabi sa kanya ang dating nobya. Teka, huwag mong sabihin na in love ka sa kanya. Hindi agad nakasagot si Homer. That can't be true, Homer. Iniwan mo na nga ako sa altar, tapos pagkagaling mo sa pagiging lumpo, ibang babae na pipiliin mo. Can you please calm down? Saway niya sa babae. Alam niya kasing dinig sa labas ng opisina nito ang boses ito. Calm down? I will never calm down. Ako ang gusto mo, di ba? Ngayon gumaling ka na. Pwede na tayo ulit. Kung hindi na kaya ako nakapaglakad habang buhay, gugustuhin mo pa kaya maging tayo ulit? Biglang tanong niya sa babae na nakapagpatigil dito. Ilang minuto bago ito sumagot. Siyempre hindi. I'm a busy woman.
Hindi ko kakayanin maging nanay mo habang buhay. Alam mo naman yun, di ba? Kaya nga pumayag ka na makipag-iwalay ako sa'yo pagkatapos mo maaksidente. I see. Kaya ngayong okay na ako. Gusto mo na sa akin ulit? Ano bang klaseng tanong yan, Homer? I always wanted you. Yeah, you always wanted me, but you never loved me. Mapait ang ngiting ibinigay niya sa babae. Nanirahan ka ba sa isang bubong kasamang Kara na yon? Tinuruan ka ba niya maging OA at sentimental? Oo, tumira ako sa bahay nila at marami ako natutunan mula sa kanya. Kasama na rin ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Of course, she's a writer. Niro-romanticize niya ang lahat ng bagay. But everything makes sense now. Kung talagang gusto mo ako at akong pipiliin mo, lumpo man ako o hindi, ako pa rin ang gugustuhin mo. Pero hindi naman ganun ang ginawa at pinaramdam mo sa akin. Lahat sa'yo may kondisyon. Nung malaman mong malit ang tsansa kung makalakad ulit, mabilis kang umalis. Pinalaya kita dahil mahal kita, totoong ayaw ko mahirapan ka dahil sa akin. Pero kung talagang mahal mo ko, hindi mo ko iiwan lalo na sa panahon yun na pinakakailangan kita. No, that's unfair, Homer. You cannot expect me to ruin my life for you. Ganun pala para sa'yo mangyayari kung hindi mo ako iniwan. Tama nga lang na pinabayaan kitang umalis. Mas magana ngayon tanggapin na hindi mo talaga ako minahala. Aalis na sana siya nang pigilan siya nito. You can't do this to me, Homer. Sabi ng assistant mo, binili mo ng dream house ko. Ibig sabihin, mahal mo pa rin ako. Sorry to disappoint you. Ibinabalik ko na kay Kara ang bahay. Hindi na niya hinayaan pampigilan na naman siya ng dati niyang nobya. Totoong mas maluwag na ngayon sa dibdib niyang tanggapin na hindi talaga para sa kanya ang babaeng katulad ni Cassie. Bigla niyang naalalang panalangin ni Kara para sa kanya. Ang panalangin na sana'y makatagpo siya ng babaeng magmamahal sa kanya na kayang pantayan ang pagmamahal na kaya niyang ibigay. Hindi na kailangan pa ng rason. Alam na niya agad na si Kara lang ang sagot sa mismong panalangin nito. Samantala, hindi naman mapalagay si Kara sa loob ng bahay. Kahit may mga guards na nakabantay sa loob at labas ng bakuran niya, ay hindi niya magawang maging panatag, lalo na't hanggang ngayon ay wala pa rin silang balita sa ate Carol niya. Hanggang isang hapon ay nakatanggap na naman siya ng video message mula sa kanyang ate. Ang dami-dami naghahanap sa akin, Kara, pero hindi ko sila lahat kilala. May gumagamit sa ID ko at sa pagkatao ko, at ang lakas ng hinala ko kung sino yon. Tulungan mo ko, Kara. Gusto ko na bumalik sa anak ko, please. Sinagot niya ang ate niya sa email at mabilis ito nag-reply. Pinapunta siya sa tuktok ng groto. Sinamahan siya ng mga bodyguard pero hindi na siya nagpasama hanggang sa makarating siya sa tuktok. Wala namang ibang babaan doon kundi ang daanan kung nasa ng mga bodyguard niya. Kaya kung balak ng ate niya na takasan na naman siya, ay mapipigilan pa rin ito ng mga bodyguards. Ngunit ang makarating siya sa tuktok ng groto, hindi ang ate Carol niya ang kanya nakita, kundi si Cassandra Borromeo. Kaklase niya ang babae nung high school. Cassandra? Hi. Anong ginagawa mo dito? Nakita mo sa ate Carol? Hindi siya darating. Ha? Kawawa ka naman, Kara. Hanggang ngayon, wala ka pa ring alam. Anong ibig mo sabihin? Huwag ka na magtanong. Umalis ka na sa bahay namin ni Homer. Bahay niyo ni Homer? I am Cassie. Ang babaeng pakakasalan ni Homer at ang dahilan kung bakit niya binili ang bahay ng tatay ko. Wala siyang makapagsalita. Noon pa man, naririnig na niyan chismis tungkol sa batang babae na anak ng tatay nila sa ibang babae. Pero magaling ang nanay nila sa pagprotekta sa kanila, kaya hindi niya yun nakilala kahit kailan. Todo rin sa pagtanggi ang tatay niya, kaya iyon ang pinaniwalaan niya. Hindi mo ba yayakapin ang half-sister mo? Hindi ako naniniwala sa'yo. Naipaliwanag na ng papa ko tungkol kay Aling Myrna. Wala silang relasyon. Ganun naman talagang gawain ng mga babaero. Mag-deny. Hindi babaero ang tatay ko. Masyado lang siya mabait sa ibang tao kaya inaabuso siya. Yun kasi ang paliwanag sa kanila ng kanyang papa. Inakala ng nanay ni Cassandra na may gustong papa niya rito kaya ipinagkalat nitong ang papa niyang ama ni Cassandra na halos 1 taon ang tanda sa kanya.
Alam ng mga magulang niyang imposibleng mangyari yon dahil kalilipat lang nila sa lugar na yon nung kapapanganak lang sa kanya ng mama niya. Gumawa ng iba't ibang bersyon ng kwento sa Aling Myrna na ito raw ang unang nobya ng tatay niya. Kaya alam na niyang nagsisinungaling lang ang nanay ni Cassandra. Bago mapunta sa Baguio mga magulang niya, ay nakatira ang mga ito sa Maynila. Parehong professor ang mga magulang niya at nagkaroon lang na mas magandang oportunidad sa Baguio. Sa iisang school nagtatrabaho ang mga magulang niya at walang oras na hindi magkasama ang mga ito. Kaya paano makakapuslit ang tatay niya para mambabae? Alam mo, wala ka namang magagawa. Pinag-aral na ako ng tatay mo. Ibig sabihin, kinikilala niya akong anak. Salamat sa kanya. Naging cosmetic surgeon ako. Anong ibig mo sabihin? Si Ate Carol, alam na kinilala na akong anak ni Papa. Kaya kahit ayaw mong tanggapin, wala ka na magagawa. Akin na rin ang bahay na pinakaiingatan mo. Binili na yun ni Homer para sa akin. Hindi totoo yan. Ibibigay na sa kanya ni Ate Carol ang titulo ng bahay. Dahil awang-awa sa'yo si Ate Carol. Ako nang pinakausapan niyang harapin ka at paalisin sa bahay na yon. Kaya ba gustong-gusto mo makuha ang bahay namin dahil naniniwala ka pa rin? Tatay mo ang tatay ko? Yun naman talagang totoo. Kung hindi lang madamot ang nanay mo, di sana napaghati-hatian natin ng pantay ang bahay na yon. Kaso hindi eh. Masyado kayong mapangmata. Kayo ng nanay mo. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng nanay ko. Hindi mo siya kilala. Kapag nanay na talaga niya nakakanti, hindi na niya mapigilan ng sarili. Nasampal na niya si Cassie. Kumanti rin ang babae at nagsabunutan nga sila sa may groto. May mga nakakita sa kanilang pilit na umaawat. Hindi hamak na batak siya sa ehersisyo kaya mas malakas siya kay Cassie. Iyon ang dahilan kung bakit nabalyan niya ang babae at nahulog ito sa hagdan ng groto pababa. Eksakto namang naroon si Homer. Cassie! Kitang-kita niya sa mukha ng lalaki ang pag-alala. Hindi naman niya napatay si Cassie pero duguan ito kaya nauunawaan niya kung bakit ito ang pinulot ni Homer at dinala agad sa ospital. May mga kalmot din siya gawa na mahahabang kuko ni Cassie. Pero dahil sa inabot ng babae, ay inisantabi na lang niya ang mga galos at sumunod sa ospital. Kahit naman galit siya sa babaeng iyon na ex pala ni Homer, ay nananatili siyang tao at hindi niya gustong pakiramdam na nakasakit siya. Nasa ER na si Cassie at pinalalabasan ng mga nurse si Homer pero ayaw itong pakawalan ng babae. Dito lang siya, please. I need him. Iyon na narinig niyang pagmamakaawa ni Cassie. Kahit anong pilit ng mga nurse ay ayaw talaga nitong humiwalay kay Homer. Kaya pinanood niya mga ito mula sa labas ng ER. Gusto niyang hilahin si Homer pero mukha namang gusto rin itong manatili sa tabi ng babae. Kaya sino siya para hadlangan ng dalawa. Naroon lang siya sa labas hanggang sa makaalis ng nurse sa gumamot sa tinamong sugat ni Cassie. Doon lang din siya napansin ni Homer. Tatawagin niya sana ito nang bigla na lamang itong kinabig ni Cassie para yakapin. Gusto na niyang mamatay sa selos. Pero naalala niyang wala silang relasyon na lalaki. Malinaw sa kanyang si Cassie ang mahal nito, kaya para hindi na makita pa nito ang pag-iyak niya, ay umalis na siya doon. Nanlalabo ng paningin niya dahil sa mga luha, kaya hindi na niya napansin na may sasakyang paparating. Kung hindi siguro siya nahila ng kung sino, ay tuluyan na siyang naging kwento. Napatingala siya na makita si Homer. Hinabol pala siya nito. Kara, ano ba? Di ka nag-iingat. Munti ka na masagasaan. Ano naman sa'yo? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako tatakas. Pagbabayaran kung ginawa ko sa girlfriend mo. Ano ba kasi nangyari? Bakit kayo nag-away? Pinipilit niyang anak siya ng tatay ko kaya pinalalayasan niya ako sa bahay namin dahil nabili mo na yun para sa kanya. Sabi mo, isusoli mo na sa akin ang bahay. Kung si Cassie naman talagang mahal mo, wala akong magagawa eh. Huwag mo na lang kunin sa akin ang bahay ng mga magulang ko, please. Wala na natitira sa akin. Kung kinakailangan kong bayaran. Naputo lang anuman sasabihin niya nang siilin siya ng halik ni Homer habang hilang pa sa luha ang mga mata niya. Natigil ang pag-iyak niya at napalitan yon ng pagkagulat. Yan, mas kalmado ka na. Sabi ni Homer. Una sa lahat, hindi ko na siya girlfriend. Alam mo yun, di ba? Wala na kami. Lalong hindi ko kukunin ang bahay sa'yo para lang ibigay sa kanya dahil hindi pa ako ganong katanga para patuloy na maging sunod-sunuran kay Cassie. Hindi ko ipagpapalit ang masayang habang buhay kasama ka para lang sa kanya.
ibig mong sabihin? Nangako ako sa yung babalik ako, di ba? Tumango siya. Natuntun ko ng ate mo. Kaya nung sinabi sa akin ng mga tauhan ko na inihatid ka nila sa groto, doon na ako dumiretso. Nakatanggap ako ng email galing kay ate. Pero si Cassie ang nakatagpo ko sa groto. Hindi na ako nagulat dahil nalaman ko sa ate mo na si Cassie ang isa sa mga nanggigipit sa kanya. Doon pa lang, mukhang ang targetan ni Cassie ang bahay niyo dahil iniisip niya ang karapatan niya makuha yun. Ginamit niya lang ako. Pero hindi siya anak ng tatay ko. Napaka-imposible. Wala pa kami rito sa bahagi nung ipanganak siya. Hindi rin naghihiwalay kahit sa trabaho noon ng mga magulang ko. Kaya talagang malabong nagkaroon ng tatay ko ng anak sa iba. Naniniwala ako sa'yo ha. Yan din ang sinasabi ng ate Carol mo. Kaya nga ipinubaya ko na sa mga investigador ko ang lahat. Pati ng DNA test para kay Cassie nang matanggap na niyan totoo. At ikaw, wag mo na ulit iisipin na mas gugustuhin ko sa piling ng ibang babae. Kasi sa'yo lang ako. Ang buong akala ni Kara, babalik siya sa pagiging single at pilit na kakalimutan si Homer. Mabuti na lang at tininig din ng Diyos ang panalangin niya. Hindi na siya binigyang pananalaki ng rason para mag-isip na negatibo tungkol sa kanila. Formal na siya nitong niyayang maging nobya. Dahil ang ate na lang niya ang natitira niyang kamag-anak. Tinulungan pa siya ni Homer na maisaayos ang nasisira ng buhay ng kapatid niya dahil sa sugana. Ngayon, nadadalaw na nila sa rehab ang ate niya at maganda na ang proseso. Salamat talaga, Mr. Dison. Nahihiyang saad ng ate niya. Ilang beses na nilang pinuntahan ni Homer ang kapatid niya pero nahihiya pa rin ito sa mga kasalanang nagawa sa nobyo niya. Ate, Homer na lang ang itawag mo sa akin. Sa laki ng kasalanan ko sa inyong dalawa, wala na yata talaga ako magiging lakas ng loob para maging ate ninyo. Ginagap ni Kara ang kamay ng kanyang ate Carol. Kahit anong mangyari ate, magkapatid tayo, hindi kita susukuan. Ano ka ba naman? Tuwing dadalaw na lang talaga kayo, pinapaiyak niyo ko. Saan sa paglabas ko? Ikasal na kayo ha? Isa pa nga yan sa pinunta namin ate. Ano, ikakasal na kayo? Hindi, magbe-baby shower muna kami. Buntis ka? Masayang tumungo si Kara. Talaga? Bakit hindi pa kayo magpakasal? Hihintayin ka nga namin. Sagot niya sa kapatid. Talaga? Ako nga halos ang sumira ng buhay niyo. Ate, kung hindi dahil sa'yo, hindi kami magkakakilala. Sabi ni Homer. Yun naman talagang dahilan kung bakit gusto nilang dalawa na naroon ang kapatid niya sa kasal nila. Kung hindi dahil sa kalokohan nito, malamang hindi niya nakilala ang lalaking bumali sa sumpa ng ikalawang anak na babae sa pamilya nila. Hindi siya magiging old maid dahil magiging ina na siya at pakakasalan pa ni Homer. Sa dami ng naitulong sa kanya na lalaki, ang tanging may papangako niya lang na kapalit ay ang maging mabuting asawa siya rito at mapagmahal na ina sa mga anak nito. Si Homer din kasi nagresolba sa matagal ng issue ng pamilya nila. Pinatunayan ni Homer sa exitong si Cassie na hindi talagang tatay niyang ama ng babae. Maling-mali na pinalano nitong kunin ang bahay nila dahil wala talaga itong karapatan. Ngayon, hindi na siya magkakaroon ni katiting na duda sa pagmamahala ng mga magulang niya. Alam niyang tunay talagang magmahal ang papa niya. Tinapik ni Homer ang balikat niya nang nasa tapat na silang dalawa ng puntod ng mga magulang niya. Doon sila nagpunta matapos silang dumalaw sa atin niya. Nagpapaalam ngayon si Homer sa mga magulang niya na pakakasalan na siya nito. Ang iyakin ho pala ng bunso nyo, mama papa. Pero huwag kayong mag-alala. Palagi kong sisiguraduhin na mapapalitan ng mga luha niya ng saya. At pangako po, sisikapin kong huwag maging dahilan ng kalungkutan at luha ni Kara. Dapat lang. Bulong niya sa lalaki. Sana po, payagan niyo akong pakasalan siya. Paano kapag sumagot ng hindi ang mga magulang ko, edi hindi mo na ako pakakasalan? Hindi ba naman sila sa gwapo kong to? Kinurot niya ang tagiliran ng mapapangasawa. Makalipas sa ilang buwan, Bukas na lalabas sa rehab ang ate mo. Pinakancel ko ng mga meeting ko. Sunduin natin siya. sasama ka pa? Malaki ng tiyan mo. Hindi pwedeng ikaw lang pupunta. Mag-aalala lang ako sa'yo. Hindi rin ako makakapag-focus sa meeting kaya mas maigi kung sasamahan na lang kita. Ay, planado mo na. May magagawa pa ba ako? Sabihin mo na lang, yes honey. Dinilaan niya ang nobyo. Ayoko nga ng honey ang corny mo.
Ikaw lang romance writer na ayaw ng endearment sa tunay na buhay. Kasi nga nauumay na ako. Tama na yung first name basis tayo. Ay, nakakaingit tuloy yung iba kong empleyado. Buti pa sila. May ka-sweetheart, may ka-honey, may ka-babe. Umikot ang mga mata ni Kara saka siya natawa. Inggitero. Sige na nga. Sinta. Okay na. Natawa na lang siya sa ngiting nakita sa mukha na lalaking pakakasalan pa rin niya. Humindi man ang mga magulang niya sa langit. Okay na yun, kesa wala. Hinalikan siya nito sa pisngi. I love you, Sinta. Ilan linggo pagkatapos ng baby shower, kasal naman nila ang pinagkaabalahan nilang dalawa. Ang ate niya naghatid sa kanya sa altar. At habang naglalakad sila papunta sa kanyang groom, muling humingi ito ng tawad. Sana, naging leksyon ako sa'yo. Dapat pinag-isipan ko mga ginawa ko sa buhay ko. Ate, madami ka rin naman na iturong mabuti sa akin. Kalimutan na lang natin ang lahat, okay? Pinunasan pa ng ate niya mga luha nito bago siya tuluyang ipinaubaya kay Homer. Ni hindi man lamang naiyak ang groom niya. Purong kaligayahan lang ang mababasa sa mga mukha nila habang idinaraos ang kasal. Dumoble pang kaligayahan nilang mag-asawa nang isilang niyang triplets na sina Zian, Cyrus at Javier. Palagi silang puyat na mag-asawa. May yaya ang triplets pero hands-on pa rin silang dalawa bilang magulang. Sa gabi ay sa kanila pa rin natutulog ang mga bata. Kaya kapag may tinatapos siyang manuscript, ay ito ang nag-aasikaso sa mga anak nila. O Sinta, kaya mo pa? Tanong niya rito. Kayang-kaya. Napalitan ko na silang 3 ng diapers. Huwag mong mamadaliin yung sinusulat mo at baka mapagalitan ako ng ate ko. Ang tinutukoy ni Homer ay ang kapatid nitong boss niya sa publishing house. Opo, i-edit ko mabuti to. Pero tutulungan na muna kita sa pagpapatulog sa kanila. Kinuha niya ang 2 sa triplet saka inihiga ang mga sanggol sa bisig niya para mapatulog niya. Hindi ako makapaniwalang superwoman ang pinakasalan ko. Maganda ng career, magaling pang asawa at ina. Binobola mo ba ako? Hindi Gusto ko lang i-appreciate lahat ng ginagawa mo para sa pamilya natin. Hindi lang naman ako nag-e-effort. Ikaw din. Malaking bagay din ang mga ginagawa mo para sa amin ng mga bata. Nagtatrabaho ka rin naman. Kaya thank you. Para kay Kara, iyon ang pinakaimportanting parte sa pagsasama nila. Yung pinapaalam nila sa isa't isa kung gaano sila ka-grateful sa effort ng bawat isa para sa pamilya. Ganon din kasi ang mga magulang niya. Sa mundong puro na lang away at reklamo, gusto nilang mag-asawa na maging pahingang isa't isa. Habang buhat ni Homer ang isa pa nilang anak, ay hinalikan siya nito sa noo. Patutulugin ko na rin to si Zian. Tapos kukunin ko yung 2 makulit na yan sa'yo para makapagpahinga ka na rin. Napangiti na lang si Kara habang pinagmamasdan ang loob ng bahay nilang hindi niya isinuko. Kahit na may kaunti siyang tampos sa mga magulang, hindi naman nagkulang ang mga ito sa kanya. Lumaki siya sa bahay na yon na may masaya at buong pamilya, kaya naman iyon din ang gusto niyang maranasan ng triplets. Hanggang kasama niya si Homer, alam niyang magtatagumpay sila sa pagiging magulang sa mga bata. Ngayon tulog ng triplets. Ikaw naman ang patutulugin ko. Napahagikik na lang siya nang buhatin siya nito. Pinangko siya at dinala sa kama nila. Doon ay hinalikan siya nito ng buong suyo. May surprise ako sa'yo. Bulong pa sa kanya ni Homer bago nito iniabot sa kanyang isang sobre. Ano to? Di ba, hindi pa tayo nakapag-honeymoon? Next month, aalis tayo. Paano mga bata? Madami mag-aalaga sa kanila. Gusto kong magpahinga ka naman. Pagkatapos maipanganak ang mga bata, wala ka nang ibang nagawa para sa sarili mo. Ikaw naman muna, okay? Pero Please, naayos ko na lahat. Mag-impake na lang tayo at sasakay sa eroplano. The kids will be fine, trust me. hindi pa naman siya binibigo na lalaki sa tuwing hihingi nito ang tiwala niya. Kaya imbes na mag-alala, ipinikit na lang niya mga mata niya at hinayaan niya sariling makatulog sa masahe ni Homer. Sa ngayon, ipapahinga muna niya ang pagod niyang katawan para bukas. 100% ulit ang maibigay niya para sa kanyang pamilya. Yun din kasi ang ibinibigay ni Homer sa kanilang mag-iina. The End. Kung nagustuhan po ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!